Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service. Sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas. Kwento ng buhay. Kwento ng tagumpay. Mga pagsisikap ng mga OFWs at ng kanilang pamilya, asawa at mga anak upang makamit ang tagumpay sa buhay. Kwento ng buhay. Kwento ng tagumpay. Ako po si Don Stanley C. Dalisay from Ingloy, Batangas po. Yung daddy ko po is si Mr. Armando Dalisay. Yung OWA scholarship po, kinuha ko po siya after 4th year high school. Meron pong programa yung OWA dahil yung daddy ko po is an OFW, OFW nga po, seaman po sa ibang bansa. So may programa po yung OWA para po sa mga anak ng mga OFW na pwede kayong kumuha ng examination for scholarship. Then, sa awa po ng Diyos, nakapasa po ako dun sa scholarship na yon. Nakapasok po ako sa programa. And, ayun po, every year, throughout the 4 years of college ko po, yun pong tuition fee ko, sagot po yun ng OWA. Mag-aral po ako sa UP Manila. So, yung tuition ko po, tapos, meron pa po yung tira, actually, 30,000 po per semester yung program na binibigay ng OWA. May sukli pa po yung sa tuition fee ko po. Nagagamit ko pa po yung allowance. Then, for 4 years, basta po ma-maintain ko po yung grade ko na required ng OWA, I'm entitled to a scholarship. And hindi nga po, nakatapos po ako ng course na BS Public Health po sa UP Manila through the OWA Scholarship Program. At siguro ang mensahe ko po sa mga katulad ko po is, huwag po tayong matatakot na mangarap. Kasi, maraming pong opportunities na binibigay po yung gobyerno natin para po matulungan tayo. Nasa sa atin na po kung gagamitin po natin ito. So, yun pong mga natapos ko po na pag-aaral, lahat po ito ay parang tulong po ng gobyerno po sa akin. Yung scholarship ko po, nakapagtapos po ako ng college, kahit po yung ginagastos ko sa araw-araw, natulungan po tayo ng mga programa po ng government. Kaya po, yun din po yung naging drive sa akin para po mag-serve pa rin po sa bansa po natin. Kasi yun pong pag-aaral ko, almost all of my education, gobyerno po talaga yung nag-provide. So, sa mga katulad ko po, wag po tayong matakot na mangarap. Let's aim for the best. Kasi dadating po yung opportunities po sa atin. Kailangan lang po na magsumika po tayo. Kasi lahat naman po is nadadaan po sa pagsisikap. Nagpapasalamat po ako sa OWA na unang-una po dahil po sa programa na scholarship po nila. Kaya po ako nakapagtapos ng pag-aaral ko po sa college. Kaya po ako nagkaroon din opportunity siguro na makapasok po sa West Point is dahil po sa college scholarship na yon. Kasi kung hindi po ako nakatapos po ng college, siguro po hindi po ako matatanggap dun sa West Point. And I thank OWA for this opportunity po na nakapag-aral po ako. Kahit po yung tatay ko ay nasa malayo, natututukan po yung pamilya. Maraming pong salamat sa pag-angalaga po sa welfare po ng mga OFWs. At kahit nga po yung pamilya po nila is natututukan pa rin po ng OWA, naalagaan pa rin po. At marami pong programa para po sa welfare ng mga pamilya ng OFW. So marami pong salamat sa administrasyon po ng OWA. Kwento ng buhay. Kwento ng tagumpay. Mga pagsisikap ng mga OFWs at ng kanilang pamilya, asawa at mga anak
upang makamit ang tagumpay sa buhay. Kwento ng buhay. Kwento ng tagumpay.